Once again, good morning. Today is the feast of Saint Matthias, the apostle, particularly the apostle that was chosen by the 11 apostles to replace Judas Iscariot. No? Atong nasayran nga si Judas Iscariot, mitiwalag man siya sa grupo when he betrayed Jesus. That's why in our reading in Acts chapter 1, okay, particularly if you go through the readings, you know, the ordination of Matthias to become an apostle or to become a bishop happened after Pentecost. Okay? Nahitabo kini paghuman sa Pentecost. Okay? So, dear brothers and sisters in Christ, we celebrate again the feast of Saint Matthias, one of the apostles, who was chosen an apostle and member of the 12 to replace Judas Iscariot. Okay? Saint Matthias was chosen from among those who had followed the Lord from the beginning to fill the seat vacated by Judas Iscariot, and hence he became the 12th apostle, who was then instrumental in the efforts of the early church in expanding and establishing the firm foundations of the faith in various places, as all the apostles went on journeys and trips to the many countries and places to proclaim the faith to more and more people who had not yet known the Lord and His truth. Okay? We are called today to remember Saint Matthias' great commitment and love for the Lord. Gitawag kita karon nga kabuntagon aron atong hinumduman ang dako nga gugma ug ang pagpangalagad ni Matthias. Okay, diha sa gingarian sa Ginoo. His passion in spreading the truth of the gospel and all that he had done for the sake of all the faithful. And all of us should be inspired by his courageous example and faith in doing the very best in our own lives to glorify the Lord by our lives and by our faith. Tungod sa iyang istorya, no, sa iyang kinabuhi, gidasig kita nga madasig niini nga si Matthias, no, mahimo nga ihimplo kanato diya sa atong pagtuo o sa atong kaikag ug kadasig sa pagpakuyanap sa kamatuoran sa ebanghelyo ni Kristo. As Christians, all of us are the ones who have been entrusted to continue the great works and efforts which have been begun by the apostles to reach out to more and more people and to lead more to the salvation in God. Kitang tanan nga mga Kristohanon, gisaligan kita nga kita ang mupadayon sa mga buluhaton nga gisugdan sa mga apostoles, sa buluhaton nga gisugdan ni Kristo nga iyang gipasa sa mga apostoles diha sa iyang pagkayab, ug karon nga nikayab na si Kristo, gipadayon kini sa mga apostoles, ug karon nga wala na mga apostoles, no? Ang mga successors sa atong mga apostoles mao nga atong mga obispo. Okay? Kung unsa ang ilang isulti, no, nga padayonon nato nga trabahoon, mao kana ang atong angay buhaton. This is the same mission which our Lord has entrusted to His apostles, including Saint Matthias. And it is still ongoing because more and more people are in need of the Lord's truth and light, and how many still do not yet truly know the Lord. O kini nga misyon nga gibilin ni Kristo o gisugdan sa mga apostoles, labi na si Matthias, no? Padayon pagyapon kini karon tungod kay daghan pagyapon ang atong mga kaigsuonan nga wala pa nakaila sa Ginoo. Now, brothers and sisters in Christ, what are we then going to do in order to fulfill the mission and the commandments that the Lord has entrusted to us? Are we going to commit ourselves wholeheartedly? Or are we going to pretend that we have no responsibility
or anything to do with our faith. Unsa may angay natong buhaton, ato bang padayunon ang gisalig kanato nga misyon, atong tumanon ang gisugo sa Ginoo kanato pinagi sa iyang mga apostoles, o magpakabutan na ba lang ta o magpakabungol nga murag wala lay nahitabo, murag walay misyon nga gihatag kanato sa atong pagkristohanon. Wala tay responsibilidad nga angay buhaton. Isip mga Kristohanon, we are called to be active in living up our faith. Gitawag kita nga mga Kristohanon nga mahimong aktibo sa pagpuyo sa atong pagtuo. Dili kita mga Kristohanon nga mga papatay-patay lamang. Okay? Gitawag kita aron nga atong puy-an ang atong pagtuo. This is what we should do. Mao kini ang angay itong buhaton. Tungod kay kabahin kini sa atong bunyag, sa atong bautismo. Ang uban siguro nato wala na nakahinomdom, pero sa dihang gibunyagan kita, sa tinuod lang, ang atong mga ginikanan o ang atong mga sponsor, kanang atong mga ninong og ninang, nagsaad na sila on behalf nato nga magpuyo kita og Kristohanong kinabuhi. Nagsaad ang atong mga ginikanan o ang atong mga ninong og ninang, gipangutana sila sa pari, imo ba kining tudloan, kining bata nga mahakatoon sa mga kredo, sa mga pag-ampo sa Ginoo, sa napulo kasugo, imo bang isalikway si Satanas, magpabautismo ka ba ni ini nga pagtuo? Mao ka na ilang gisaad, sige lang sila tubag ug oo ana. Kay di nagpakahulat sa litson nga dito sa ilang balay. Kay gusto lang mahuman ang bunyag. Pagdako sa bata, didako nga pulpol. Nga naman, wa man tudlo eh. Wa nakabalo nga, oy, ang Kristohanon manday ko. The moment nga bunyagan ang usa ka bata, okay, diya sa Kristohanong pagtuo, Kristohanon na. Di pa lang naka-function sa iyang pagkristohanon. Tungod kay bata pa man. Mao na nga responsibilidad sa atong ginikanan, no? Mao pud nang usa sa subo nga realidad nato karon nga tungod sa pagka-irresponsable nato nga kita nga mga hamtong, no? Wala nato gitudloan ang atong mga anak, atong mga apo, atong mga pag-umangkon, kinsa pa na diha nga Kristohanon day sila. Mao na inigdako nila sila ra gyapon ang mag-antos. Wa nato sila gi-expose sa Kristohanong kinabuhi. Wa nato sila gitudloan nga mao di ni ang Kristohanong kinabuhi. Kining pag-antos nato para sa ebanghelyo, pag-antos para sa pagpuyo sa matarong nga kinabuhi. Let us all therefore be inspired by the faith and examples of the holy apostles, especially Saint Matthias, in entrusting ourselves to God and in following His will and commandments. Now, sama ni Matthias, no? Dako kay siya og role tungod kay ang iyang pagkapili, dili basta-basta nga pagkapili. Kung naminaw mo sa unang pagbasa nato kaganina, Saint Matthias was handpicked really by God. Okay? Og makita nimo nga dili lang ni siya ang pagkapili niya, dili lang kini kanang pagkapili nga kung unsay kagustuhan sa mga apostoles. In fact, naapagani kauban niya, duha sila kandidato. Okay? But kung makita nimo the process, diri nimo makita usab ang proseso nga atong gisunod sa Charismatic Episcopal Church, the consensus government. Okay? Ang giingon sa atong balaod sa simbahan, the canon law, that first and foremost, okay, each council should be a house of prayer. Nagampo ang atong mga apostoles. Una, Ginoo, unsay giingon ni Pedro? Ginoo, nasayod ka sa mga kasing-kasing sa mga tao. Okay? Una kita kanini. Ipakita kanamo kung kinsa ang imong pinili nga apostoles. Paghuman, nagripa na yun sila. Naa sila kaugalingon nga sistema sa pagpili. Okay? So makita nimo nga giuna nila ang Ginoo. Nangay sila og giya sa Ginoo, discernment nga Lord, nasayod banggid ka kung kinsa gyud
nakakita man ka, nasayod naman kadaan. So mao na nga nagripa din sila og ang resulta man si Matias. Okay? Siya ang nipuli kang Judas Iscariote. Let us all be inspired by the zeal and courage of all of our holy predecessors, the innumerable saints and martyrs, through which we may also follow in their footsteps, in glorifying the Lord and in revealing His truth and light more and more in our darkened world today. Mga mga igsoon nga importante kaayo no nga madasig kita sa kinabuhi sa atong mga amahan, mga unang amahan, labi na ang mga apostoles. Kung makita lang ninyo kung kugihan lang gyud bitaw ta mobasa sa Biblia. Actually daghang kaayo og mga istorya diha. Dili lang iyang istorya nga himo-himo. These are actual stories sa ilang pagka-Kristohanon, sa ilang pagka-apostoles, o giunsa nila pag sugakod sa kinabuhi para lang gyud nga mo kuyanap ang Ebanghelyo. Okay? And kita nga mga Kristohanon karon nga panahon, kung asa ang atong panahon karon, subok kayo kay relax na kayo. Relax na. Dili na ang mga Kristohanon karon, mga tapulan na nga mga Kristohanon, di na gusto muhimo silang responsibilidad. Aya lang magpaka-Kristohanon kung masakit. Aya lang magpa-Kristohanon kung nagikinahanglan sa Ginoo. Aya ra. Pero kung wala gani, relax, higda-higda lang sa magpakayawanon sa ipagawas na po na balik ng sungay. Pero pag nasakit, dool na mamatay, aya na sa mapaka-Kristohanon. Kaya magpamisa naman dayon. Pader, pwede ko magpaampo, Pader, di ba? Aya pa manginanglag Ginoo. Tapulan ng mga Kristohanon karon, mao ka nang tinuod. Mga suko mo dili. Mao na nga layo ra kita kaniad sa tinuod lang kaniadto nga sila panglungguan nagliog. Ipang sugba dito sa kanang nagbukal nga uwil. Pero kabalo mo unsay ilahang gisulti lang gihapon. Si Kristo Dios, bisan nagilumos na dito sa nagbukal nga uwil. Wa na'y mga kamot, liog, tiil, mata. Pero si Kristo Dios lang gihapon. Kita dili na ta kinahanglan pa lungguan o ipang pasalom nito sa uwil. Ignan lang ta nga gidasig lang ta sa kanunay nga atong puy-an ang atong pagkristohanon. Bisan asa ta paingon, Kristohanon ta. Labi na kung nabautismuhan ka sa Kristohanong pagtuo. Okay? You are a Christian everywhere you go. Ayaw kalimti na magkinaon sa ang imong kinabuhi. You are a Christian. Iya ka ni Kristo. Amen? Magkinaon sa iya ka ni Kristo. Mauna nga puy-i ang imong pagkristohanon. Ayaw biyae. Okay? Ayaw ibaylo ang imong pagka-Kristohanon sa pipila ka dilata o pipila ka mga noodles o pansit canton. Ha? Pipila ka kilo nga bugas imong ibaylo ang imong kaluwasan o imong pagka-Kristohanon. Kristohanon ka. The moment that you were baptized, okay? You are already for God. Ang imong kinabuhi gihatag na nadaan sa Ginoo sa dihang gibautismuhan ka. Mauna nga walay rason nganong dili ta magpuyo sa atong pagkristohanon. Mauna nga mga igsoon sa dihang padayon natong iselebrar karong nga kabuntagon ang kapistahan ni Matias, apostoles sa atong Ginoong Jesucristo. Inaot nga madasig kita usab sa pagpuyo sa atong pagtuo og magkinabuhi isip sa Kristohanon sa adlaw-adlaw. Please stand.